Umawang ang mga labi niya, habang si Serenity ay nanahimik at parang patalim ang mga matang nakatitig sa screen. So sobrang kabog ng dibdib niya ay hindi niya maintindihan ng reporter. Ang atensyon niya ay nakatutok sa iba't ibang larawan na kuha ni Rafael at Ate Idela niya. Lahat iyon, sila lang dalawa, at mukhang date pa. Parehong nakatawa at kung minsan, nakakapit pa sa braso ni Rafael ang kapatid niya. Nanikip ang dibdib niya ng sobra. Hindi siya makapagsalita at halos hindi makahinga. Ang alam lang niya ay ang mga tahimik na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, lalo na noong live na sinalubong ng reporter ang kapatid niya. Sa tabi nito ay si Rafael, nakunot noong nakatingin sa kamera. Sa palagay niya, ambush interview yun. Totoo po ba ang balita na hiwalay na kayo ni Johan Silvestre? Mabilis na tumango ang ate niya at malawak na ngumiti. Tila hindi man lang ito nagdamdam sa hiwalayan, ni hindi niya nabalitaan iyon mula sa mga magulang niya. Honestly, we decided to end things It's not working out anymore. And we're both in love with different people. Kunwari pa itong nahihiya sa dulo. Kasabay ng pagsakit ng puso niya ay ang pagyukom ng kanyang kamao. Mukhang alam na niya kung bakit laging wala ang asawa niya. Ilang beses kayong nakitang magkasama ni Mr. Rafael Silvestre? Gaano katotoo na kayo na? Muling tanong ng reporter. Tumiimbagang siya sa tanong. Hindi ba alam ng publiko na siya ang asawa ni Rafael? Sa bagay, hindi naman siya pinakilala. Samantala ang ate niya, parang artista na nakukuhanan pa ng litrato kasama ang asawa niya. Tumalim ang tingin niya sa TV. Noong mahinghing tumawa ang kapatid niya at isiniksik ang sarili sa braso ni Rafael, na wala namang kibo. We're not yet an item, but he's single, never been married. Proud na sagot ng kanyang kapatid. Lumalim ang kunot ng kanyang noo, pero mas lumabo ang paningin niya sa mga tahimik na luha. Hindi niya masundan ang mga tanong ng dalawa, pero labis siyang nasaktan. Noong tumango si Rafael sa hindi niya malamang dahilan, ang alam lang niya ay sumang-ayon nito na single pa ito at hindi pa kinakasal. Naistatwa siya roon habang patuloy sa paninikip ang dibdib niya at patuloy rin sa pagbagsak ang mga luha niya. Wala siyang ibang maramdaman sa mga oras na iyon kundi sakit. Ni hindi niya namalayang pinatay ni Yaya Lilit ang TV. Hindi siya gumalaw kahit pa lumapit ito sa kanya. Dinig niya ang paghagulhol nito ng iyak sa tuhod niya na dumagdag sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit tila mas lalong binudbura ng asin ng sakit na nararamdaman niya nang matapos marinig ang malakas na pagpalahaw ng iyak ni Serenity. I hate you, Daddy! I hate you! Paulit-ulit itong sumigaw at umiyak na lalong nagpahikbi sa kanya. Gusto niyang yakapin ito at patahanin, ngunit hindi siya makakilos. Naninikip ang dibdib niya. Sobrang sikip na tila anumang oras, mahinghimatay na siya. Gusto niyang magwala ngunit nanghihina siya. She felt betrayed and fooled. Siguro ganun kasakit ang naramdaman ni Rafael nung nakita siya nitong kayakap si Johan. Pero sa tingin niya, mas masakit ang ginawa nito at mas lalong hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pagtanggi nitong kasal siya. Natakpan niya ang bibig upang pigilan ng malakas na paghikbi. Sumabay yon sa malakas na iyak ni Serenity. Kaya't hindi magkamayaw si Yaya Lilit kung sino ang patatahanin niya sa kanilang mag-ina. Gayong ito mismo, umiiyak na din. I don't wanna see Daddy! I loathe him so much! Nilapitan ito ni Yaya Lilit. Sinubukang hawakan ngunit pumalag ito. Kagaya niya, punong-puno rin ng luha ang anak niya, kaya't doble ang sakit nun para sa kanya. Kung sanang siya lang ang nasasaktan, ay tatanggapin niya. Hindi niya matanggap ngayon na pati si Serenity ay umiiyak nang dahil sa kagaguhan ni Rafael. Huwag mong sabihin yan, Apo. Siguro may dahilan ang daddy mo. Ang palubag loob ni Yaya Lilit kahit pa malinaw naman sa kanilang lahat ang napanood at narinig. Umiling-iling si Serenity at hinila ang siko mula kay Yaya Lilit. Sana hindi na lang siyang naging daddy ko. Hinagpis nito bago mabilis na tumakbo sa hagdan. Serenity! Sigaw ni Yaya Lilit. Hindi ito tumigil. Iyak ito ng iyak.
na siyang kinakaba niya, lalo pa tumatakbo itong umaakyat ng hagdan. Nay, ang anak ko po! Gusto niya itong pigilan, ngunit hindi siya makakilos kaya't iniutos na lang niya kay Yaya. Tumayo ito at lalapit na sana sa hagdan, ngunit pareho silang napasigaw. Matapos makita ang pagkawala ng balanse ni Serenity at mabilis na nagpagulong-gulong mula sa hagdanan. Diyos mio! Serenity! Malakas niyang sigaw, kasabay ng masaganang luha. Nay, ang anak ko po! Paulit-ulit niyang iyak kay Yaya Lilit. Noong makarating sila ng ospital, mahigpit na yakap at hagod sa kanyang likod ang sagot nito. Maging ito'y kanina pa rin man umiiyak. Katulad niya nang hihina rin ito sa nangyari kay Serenity. Hintayin natin ang sasabihin ng Dr. Iha. Halos hindi pa nito mabigkas iyon. Tahimik siyang humahagulhol habang naghihintay sa labas ng emergency room. Nanginginig ang mga kamay niya at halos ayaw niyang tignan ng mga iyon. May bahid pa kasi ng dugo mula sa pagkakabuhat niya sa anak. Ulo ang napuruhan dito pero ayaw niya mag-isip ng masama. Panalangin niya, makaligtas ang anak niya. Hindi ko alam kung anong oras darating ang asawa mo. Hinabiling ko sa driver na tawagin ito at ipaalam kung nasan kay... Huwag na po tayong umasa sa kanya. Natahimik ang ginang sa desisyon niya. Ayaw niya pang makita si Rafael. Kung hindi dahil dito, wala sana sa ospital ngayon si Serenity. Kinuyom niyang mga nanginginig ng mga kamay, ngunit agad na napatayo matapos lumabas ang doktor mula sa emergency room. Doc, how's my daughter po? Bumuntong hininga ito. I'll go straight to the point, miss. Yes, nakaligtas siya sa ngayon, pero maraming dugo ang nawala. We need more blood for her to completely recover. But unfortunately, wala na kaming stocks ng blood type niya. Pwede tayong manghiram sa may stocks. Pero kailangan pa rin ninyong palitan yun. Agad niyang nilahad ang kamay sa doktor. Dok, kahit ubusin niya na po ang dugo ko. Ayos lang po. Buntis ka, Emilia. Dalawa kayong mapapahamak. Mabilis na sita sa kanya ni Yaya Lilit. Napapikit siya ng mariin. Hahanap po ako ng donor kung ganun. Nanghihinang sambit niya. What about her father? Kung walang tattoo ang ama niya, pwede siyang mag-donate ng dugo. Mungkahin ng doktor na kinatahimik nila ni Yaya Lilit. Tatawagan ko si Rafael para makatulong. Si Yaya Lilit ang bumasag ng katahimikan. Lumayo din ito at agad na nilabas ang dalang cellphone. Bumagsak ang mga balikat niya. Kaya naman niyang lunukin ng pride at sakit basta maisalba lang niya si Serenity. Ang hindi niya kaya ay baka tumanggi si Rafael na mag-donate ng dugo. Anyway, hindi lang yun, Iha. Mabilis na binalik niya ang atensyon sa doktor. Seryosong-seryoso ito na ikinakaba niya. There's also a big possibility of Serenity having amnesia. Being deaf, or worse, being mute. Mute po? Yes, maaaring maapektuhan ang pagsasalita niya at pandinig. She will be needing a therapy for that. But let's pray for the betterment. Oobserbahan namin na maayos para kaagad na maagapan kung anumang komplikasyon. Be strong. Tinapik pa ng doktor ang balikat niya bago umalis. Natulala lang siya doon at hindi yata kayang iproseso ang mga narinig. Halos wala siya sa sarili kahit noong ilipat na sa ICU si Serenity. Nakatitig lang siya sa salamin, hindi alam kung anong gagawin. She felt so lost, lonely and hurt, all at the same time. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya at hindi alam kung anong uunahin sa nararamdaman niya. Gusto niya ring umiyak, ngunit tila ubos na ang mga luha niya. Hindi siya sumasagot, Iha. Uuwi muna ako at kukuha ng gamit. Ipapahanap ko rin sa driver ang asawa mo. Pagpapaalam ni Yaya Lilit. Baka nasa bahay po ni Edela. Pasundo nyo. Malamig niyang utos. Siguro naman kayang ipahiram ng ate niya si Rafael sa kanya. Buhay na ng anak nilang nakasalalay dito, kaya't wala silang pagpipilian. Iniwan siya ni Yaya Lilit doon, pero hindi siya makatiis na maghintay lang. Bawat minuto ay mahalaga. Nagkusa na siyang tawagan ng mama niya. Pagbabaka sakaling nadoon ang ate niya at si Rafael. Pinigilan niyang humikbi nung sumagot ito. Gusto niyang magsumbong pero natatakot siyang hindi siya nito papakinggan. Bakit, Emilia? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Baka po nandyan si Rafael. Paano naman mapupunta dito ang asawa mo? Kinagat niyang ibabang labi.
Baka hindi pa nila napapanood ang balita. Kasama po kasi siya ni ate. Pakalang umuwi sila dyan. Tumahimik ito sandali. Bakit sila magkasama ng ate mo? Nanginig ang labi niya. Nagdadalawang isip siyang magsabi baka akusahan pa siya nitong sinisisi ang ate niya. Huwag mong sabihin may relasyon sila ng ate mo. Pag-uusisa nito. Hindi ko po alam. Gusto ko lang pong papuntahin dito sa ospital. Kasalanan mo naman kung meron silang relasyon. Gumaganti ang ate mo dahil sa ginawa mo at ni Johan. Akala mo ba hindi ko alam na sumama ka sa kondo ni Johan? Dahil sa'yo kung bakit naghiwalay ang dalawa. Paninisi nito, nagkinapikit ng kanyang mga mata. Ma, tulong po ang kailangan ko at hindi sermon nyo. Pagkasabi kaagad niyang pinatay ang tawag. Ayaw namang maging bastos pero ayaw rin niyang makarinig ng mga ganon. Oo na, kasalanan na niya. Nasa po niya ang noo sa pagsakit ng kanyang ulo. Hindi niya alam kung saan pahahanapin si Rafael. Tumawag siya sa kumpanya pero wala rin ito doon. Gusto na niyang magmura. Kung kailan kailangan niya ito, doon pa ito hindi mahagilap. Ayaw naman niyang tumawag kay Don Ronel. Nahihiya siyang humingi ng tulong sa matanda. Lalo pat umalis siya kaagad noong dinner. Napatitig na lang siya kay Serenity. Parang hinahampas ang dibdib niya ngayong nakikita ang anak. Mas gusto niya pang humiga roon kaysa ito ang naroroon at nasa peligro. Linapitan niya ang nurse at sinasabing pinapatawag siya ng doktor. Pagpasok pa lang sa opisina, agad niyang nabakas ang awa sa mga mata nito. I know you're not in good situation right now, miss. But we really need a blood as soon as possible. I am trying to contact other hospitals too, just to save the child. Paliwanag nito. Hindi ko po kasi mahanap ang father niya . Wala sa sariling sagot niya. What about anyone you know aside from his father? Mas maganda sanang sa kadugo niya. Naiwan sa kanya ang tanong na iyon. 3 lang ang kilala niyang Silvestre. Makakapag-donate pa ba si Don Ronel? Gayong matanda na ito. Muli niyang sinapo ang noo nung sumakit iyon. Mabuti na lang bumalik kaagad si Yaya. Pinilit niyang maligo at kumain kahit pa wala siyang gana. Gusto niya kaagad na bumalik sa tabi ng kanyang anak. May pinadalang envelope, iha. Dinala ko na rito. Pasensya ka na pero sinilip ko ang laman kaya't dinala ko na rin ang laptop. Ayaw ko sanang ibigay sa iyo pero tingin ko, karapatan mong malaman ang totoo. Maingat na paliwanag ni Yaya Lilit matapos niyang kumain. Ayos lang po, kanino po ba galing, Nay? Kinuha niya ang envelope na nilahad nito. Tinabi rin ito sa kanyang laptop. Naintindihan niya agad kung para saan iyon, lalo na't nalaglag ang isang flash drive. Matapos niyang itaktak ang laman ng envelope, lumapag din sa mesa ang iisang dokumento. Sino po ang nagpadala? Baka po para to kay Rafael. Walang nakalagay . Tingin ko para sa iyo yan. Mabigat nitong sambit. Napatango siya, titig na titig sa kanyang ginang. Sa itsura nito mukhang ayaw nitong ipabasa ang dokumento. Inayos niya ang papel upang mabasa yun na maayos pero pinigilan nito ang kamay niya. Huwag mo na kayang tingnan, anak. Saka na lang kapag magaling na si Serenity. Pigil nito. Ha? Ganun din naman po yun . Ngumiti siya ng mapait. Ramdam niya kaagad na masasaktan siya kaya't labis ang pag-aalala ng ginang. At tingin niya hindi siya nagkamali matapos mabasa kung ano ang mga nasa dokumento. Certificate of no marriage? Bulong niya sa hangin. Napatitig lang siya sa papel. Para siyang namanhit. Paglipat niya ng dokumento ay tila gustong durugan ng puso niya matapos mabasang hindi rehistrado ang kasal nila ni Rafael. Sa madaling salita, hindi sila kasal at single pa nga ito gaya ng sabi ng ate niya. Namanhid ang kalooban niya. Walang lumabas na luha sa kanya kahit pa sobra siyang nasasaktan. Nalukot niya ang hawak na papel. Naipon din sa kalooban niya mga sigaw na hindi niya mailabas. Para siyang nawala ng hininga. Pero hindi niya alam na mas mamamatay siya sa sakit. Matapos panoorin sa laptop ang videong nasa flash drive. Malinaw na malinaw doon ang likod ni Rafael at mas lalong malinaw ang mukha ng kapatid niya na nasasarapan habang nasa itaas ito ng asawa niya. Tahimik na umiiyak si Yaya Lilit sa gilid niya.
Dinig niya ang mga hikbi habang siya ay nakayukumang kamao. Malamang na iyon ang araw na pinili ni Rafael na samahan si Idela kaysa ihatid siya. Kung gusto mong umalis at lumayo kasama ang anak mo, tutulungan kita, Emilia. Humihikbing mukhahin ng ginang, na alam niyang naaawa sa kanya. Napakurap siya. Posible pala na kahit tila hinihiwa na ng kutsilyo ang puso niya, wala namang lumalabas na luha sa mga mata niya. Tahimik niyang sinarado ang laptop dahil hindi niya kayang panoorin ang kababuyan na iyon. May mas isasakit pa pala sa pagtanggi sa kanya ni Rafael. She felt like a fool. Nagpautuh at umaasa. Naniwala sa malaking kasinungalingan sa buhay niya. For the record, she's not a Silvestre. She was never a Silvestre's wife. She's still Emilia. Naive, dumb, and she needs saving. Kinurap niya mga nagbabadyang luha matapos marinig ang iilang katok sa kwarto kung nasaan sila. Nagkatinginan pa sila ni Yaya Lilith. Baka si Rafael na. Maingat na sambit nito. Tumigas ang puso niya sa narinig. Maging ang mukha niya, tumapang. Higit niyang kailangan ng lakas ngayon. Hindi pwedeng mahina siya, lalo na sa harap ng taksil na lalaking nagpabilog sa ulo niya. Idiretso niyo po siya sa doktor at ipakuha niyo po lahat ng dugo niya. Malamig niyang utos. Kumibit balikat si Yaya Lilith, ngunit agading tumango. Siya naman ay sumandal sa sofa at humalikupkip. Pinag-iisipan niya kung isasampal niya ba kay Rafael ang mga ebidensya ng pambababae nito at pagpatol sa kapatid niya. Napatas ang kilay niya, ngunit naging kunot noo nang muling pumasok si Yaya Lilith. Mukha itong hindi sigurado sa sasabihin. Iha, may bisita ka. Mahinang sambit nito. Marahas siyang bumuntong hininga. Ayoko po siyang makausap. Ganyan ba kita pinalaki ha, Emilia? Galit na singhal ng ama niya. Nakakapasok pa lang sa kwarto. Bahagyang namilog ang mga mata niya. Naistatwa din siya sa kinatatayuan niya. Ang daddy niya ang nagpatapo noon sa kanya, pero mukhang mas may concern pa ito sa kanya kumpara sa kanyang mama. Dad, parang bumalikan lahat ng nararamdaman niyang sakit. Kung magsusumbong ba siya rito, ito mismo ang susunto kay Rafael at magtatakwil sa kapatid niya. Lumabas si Yaya Lilith nung lumapit ang daddy niya. Agad siya nitong niyakap at hinalikan sa ulo. Daddy, gumagaral-gal ang boses niya. I heard what happened. Naghahanap na rin ako ng blood donors, anak. Mabuti na lang at may tumawag kay Johan mula sa mga gwardya ninyo. Natigilan siya roon. Mabilis na lumayo sa ama. Po? Muling bumuntong hininga ang ama. Sinama ko si Johan at si Amethyst. Pinuntahan nila si Serenity. Sinama ko rin ang mama mo. Tiyak akong alam niya kung nasa ng ate mo. Pinagbibintangan mo ba ako, Javier? Singhal ng mami niya, nakakapasok lang sa kwarto. Mahigpit ang hawak nito sa shoulder bag at taas noong nakatingin sa kanila. Humalukot-kip siya. Nasaan po si Idela, ma? Mariini ang tanong dito. Aba, malay ko. Kagabi ko pa nga hindi matawagan yung ate mo. Magsabi ka na ng totoo, Susan. Buhay ng apo mo nakasalalay dito. Tawagan mo si Idela at sabihin pabalikin dito si Rafael. May otoridad at malakas na utos ng ama niya. Humuyom ang kamao niya. Tama ang hinala niyang magkasama ang dalawa at tiyak na alam yun ng mommy niya. Walang signal doon at mamaya madaling araw pa. Balik na sigaw ng mama niya. Nasaan po ba sila? Madiing singit na tanong niya. Umiwas ng tingin ng mama niya at humalukip-kip. Ma, tinatanong ko po kayo. Hindi ko nga alam. Basta nasa isla o saan mang beach resort. Pinadala lang ni Idela ang larawan ni Rafael. Nagtagi sa mga ngipin niya at umakit ang galit sa ulo niya. Nilahad niya ang palad sa ina. Patingin po ng cellphone niyo, ma. Namilog ang mga mata nito. Humigpit din ang hawak sa mamahaling bag. Ano? At bakit mo titignan ang cellphone ko? Alam niyong may relasyon sila pero hindi niyo sinasabi sa akin? Huwag mo kong sigawan, Emilia. Hindi ko alam sinasabi mo. Ang akala ko nga kasama kayo ni Rafael na nagbakasyon. Paliwanag nito na ikinatiim ng bagang niya. Vacation, my ass. Nang gagalaiting bulong niya. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kayo kasal at hiwalay na ang ate mo. Kung tutuusin, labas ka na kung magkagustuhan man sila. Napatawa siya ng mapakla sa sinabi ng kanyang ina.
Habang ang daddy niya, hinaklit ito sa sikot mariing pinagsabihan. Konsentidor ka talaga kay Idela. Tandaan mo, anak mo pa rin si Emilia, Susan. Dinig niyang sermo ng ama. Totoo naman ang sinasabi ko, Javier. Bakit pa nila ipipilit kung hindi na nga pwedeng mabuo? Kumpara na lang sa bata, wag na! Dagdag pa komento ng mama niya. Pumikit siya ng mariin. Ramdam niyang malapit nang mapigtas ang pasensya niya. Sa kalooban niya, gigil na gigil siya. Ngunit pinipigilan lang siya ng katiting na respeto niya para sa kanyang mama. Simulan niyo ng tawagan ng paborito niyong anak. Kung ayaw ninyong kaladkarin ko siya pabalik dito. Siya mismong kukuhanan ko ng dugo para lang mabuhay si Serenity. Pagbabanta niya sa mama niya, na kinahawak nito sa dibdib. Diyos mio, wala akong anak na brutal. Ganyang ugali siguro ang pinakita mo kay Rafael kaya kanya iniwan. Ngumisi siya, kahit pa nasasaktan ng kalooban niya. Mukhang hindi siya kilala ng mama niya. Imbis na sumagot, naiiling na lang siyang lumabas. Wala rin naman siyang makuhang sagot mula sa ina. Kinalma niya ang sarili kahit mahirap. Ayaw niyang lumapit sa kwarto ni Serenity na masama ang loob niya. Malayo pa lang siya tanaw na niyang bulto ni Johan, ni Amethyst at ni Yaya Lilith na nasa tapat ng bintana ng kwarto. Wake up, Sirin. Maglalaro pa tayo. We're cousins, remember? Masiglang pagkausap ni Amethyst sa anak niya kahit pa nasa labas naman ito ng kwarto. Napangiti siya ng maliit doon. At least mabait si Amethyst at hindi nagmana sa ate niya. She will, Amethyst, kung ililigtas siya ng daddy mo. Makapaglaro pa kayo. Makahulugan niyang sagot sa bata bago nilingon si Johan. Pumayat ito at sa tingin niya, mas lalong nagmukhang pagod. Natigilan pa siya sa putla nito. Paano ito magdodonate ng dugo kung mas mukhang kulang pa nga ito sa dugo? Can we talk, Emilia? Maingat na hingi nito ng permiso. Kung bibigyan mo ng dugo ang anak ko, kakausapin kita. Muli itong natahimik, ngunit tumangurin. Hinabili niya muna kay Yaya Lilith si Serenity at si Amethyst. Sa gilid ng ospital sila nagtungo ni Johan. Mahangin doon at tahimik. Walang nagsasalita sa kanila. Ayaw niya ring magsalita. Naiilang siya lalo pat hindi maganda ang huling kwentro nila. About what happened. Panimula nito na ikinangiti niya ng mapait. The damage has been done, Johan. Kung magsusorry ka, huli na. Mabigat itong bumuntong hininga. I know, and it's my fault. I'm sorry at nadamay ka sa gulo namin ni Idela. Nakuha noon ang atensyon niya. Nilingon ito, ngunit nakayuko lang ito. I will tell you the truth. Sasabihin ko na habang may chance pa ako. Mahinang sambit nito. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya dito kahit pa sa lupa naman ito nakatingin. Idela planned that. It was a setup, Emilia. Mabilis na kumuyom ang kamao niya na nakatago sa kanyang likod. Sumama agad ang loob niya sa narinig. Sinasabi na nga ba niya walang nangyari sa kanila ni Johan. For what, Johan? Malamig niyang tanong. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit nagplano ng gano'n ng kapatid niya. To keep my wife. To keep my family. But really, I did like you. Hindi niya pinansin ang sinabi nitong gusto siya nito. Mas gusto niyang malaman ang binabalak ng ate niya. Pero bakit din gugustuhin ni ate? At first I know she wants the Sylvester's empire. Galit siya dahil siguradong hindi ako ang magmamana nun. Gusto niya maghiwalay kayo mag-asawa para hindi piliin ni daddy si kuya bilang sunod na successor. But it turns out, she wanted more. And she wants my husband badly? Panghuhula niya. Kahit pa dinudurog na siya ng kaalaman na iyon, tumango ito. And she wants to get rid of me. And she succeeded. Mapakla nitong dugtong. So what now? Wala na tayong magagawa. Pero malaki may tutulong mo kung magdodonate ka ng dugo sa anak ko. Kung gusto mong patawarin kita, tulungan mo muna ako kay Serenity. Madiin niyang pagbabalik sa totoong pakay niya. Oo, galit siya, pero mas nangunguna ang pangangailangan ng anak niya. Saka na siya maghihinagpis kapag magaling na ang anak niya. Ang importante, sa nalaman niya, ay maiisampal niya kay Rafael na hindi siya nangaliwa. Hindi siyang sumira sa pagsasama nila, kundi ito. Ito ang nagpatukso sa kapatid niya. Nag-angat ito ng tingin. Her eye
I can help you with that. Mag-uutos ako na ipatawag si Bakit pa siyang tatawagin? Sayang ang oras. Silvestre ka at nandito ka naman. Ikaw na lang, Johan. Pamimilit niya. Kahit pa putlang-putla ito. Muli itong nagyuko. As much as I would like to, but I can't. Muntik pang pumiyok ang boses nito. Napakurap siya. Bakit hindi, Johan? Hindi ka ba totoong anak? Ayos lang kung ampun ka lang. Kailangan ko lang naman ng pampalit sa stocks. I can't because I'm sick, Emilia. Pag-amin nito. Kasabay ng pagbagsak ng mga tahimik nitong luha. Literal na natigilan siya sa narinig. Kitang-kita niyang panginginig ng mga labi ni Johan. Kasabay ng masaganang luha nito. I'm sick. And that is the reason why your sister wanted so badly to get rid of me. Patuloy nito. Kahit pa hindi maituwid-tuwid ang mga salita. Hindi siya nakakaibo pero nanlabo ang mga mata niya. Naiyukom rin niya ang mga kamao dahil dumagdag ang galit niya kay Idela. Funny, right? Pinilit pa nitong tumawa. There's nothing funny about it, Johan. Malamig niyang sagot. Tumingala ito't pumikit ng mariin. Magiging byuda siya at walang makukuhang pera mula kay Daddy. Kaya't kumakapit siya kay Kuya. Kwento nito na ang tinutukoy ay si Idela. Pwede ka pang magpagaling. Nilingon siya nito. Ngumiti ito kahit na pumapatak muli ang mga luha. I only have 3 months left, Emilia. How can I survive then? Natatawang tanong nito. Marini niya itong tinitigan. Gusto niyang kalbuhin ang kapatid niya sa pinaggagawa nito at pasakit na binibigay sa asawa. You should, Johan. Huwag mong hayaang lumaki si Amethyst sa poder ni ate. Ngumiti lang ito. I should call the guard. Ipapahanap ko kung saang resort at papupuntahan ko sila doon. Pag-iiba nito ng usapan. Huwag na, ako na. Mariing pigil niya. I'm sorry, wala man lang ako maitulong. Lumukot ang boses nito. Hindi siya sumagot bagkus siya mabilis siyang tumalikod dito at lakad-takbong tinakang pabalik sa kwarto niya kanina. Naiinis talaga siya at nasasaktan ng sobra. Nawala rin ang galit niya kay Johan. Hindi nga siya umiyak para sa sarili niya, pero naghihinagpis din siya para kay Johan. Malakas niyang binuksan ng pinto. Dinatnan niya roon ang mama niya na muntik pang mapatalon sa sofa. Kumalma ka nga, Emilia! Sita nito, pero hindi niya pinansin. Madilim ang mukha niyang lumapit sa ina. Namilog ang mga mata nito at halos mapahawak sa dibdib. Bakit sa akin ka nagagalit? Hindi ako si Idela, anak. Hindi nga kayo, pero alam ninyo kung nasaan siya. Sabihin niyo na sa akin para masundo ko na ang gagong karelasyon ng anak ninyo at uubusan ko ng dugo. Idadamay ko na rin ang anak ninyo at uubusin ng lahat ng buhok niya sa katawan. Kumalma ka nga, Emilia. Nagiging masama ng ugali mo. Galit na sigaw ng kanyang mama. Pumirme ang mga labi niya. Wala na siyang pakailam kung maging masama siya sa mga mata nilang lahat. Ang mahalaga lang sa kanya, mailigtas ang anak niya. Sabihin niyo na lang kung nasan sila. Ako na mismo ang pupunta roon. You don't need to do that. I'm here. Mabilis siya natigilan sa malamig na boses. Humalabog ang puso niya. Agad rin niyang nilingon na nagsasalita. Nanliit ang mga mata niya rito. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. At sino ka naman damuho ka? Naguguluhang tanong ng mama niya. Nasiya ring tanong niya. Tinitigan niyang mabuti ang lalaki. Kasing katawan nito ni Rafael. Pamilyar din ang mukha nito at sa tingin niya, minsan na niya itong nakita. Umangat ang gilid ang labi nito at umalis sa pagkakasandal sa hamba ng pinto. Don't look for Rafael, Missy. He won't come here. Swabing bigkas nito na tila pa wala sila sa problemadong sitwasyon. Nagtagi sa mga bagang niya. Sino ka ba para sabihin yan? Ngumiti ito. Ngiting abot hanggang mata pero para sa kanya, pang-aasar yun. Nilahad nito ang kamay sa kanya. I'm Philip. I'm Rafael's friend and business partner. I was there during your fake wedding. Oops! I'm talking too much, didn't I? Tumawa pa ito na nauwisang ngiwi dahil hindi siya ngumiti. Walang nakakatawa. Mukhang alam mo rin ang kagaguhan ng kaibigan mo. Humalukip-kip siya. Naaalala na niya ito. Sa probinsya niya ito nakita. Siguradong matagal na itong kaibigan ni Rafael.
Well, I know a little, but I would appreciate if you will shake my hand first, Missy. Nilapit nito ang nakalahad na palad. Tinitigan niya lang iyon at tinaasan nito ng kilay. Hinding-hindi siya makikipagkaibigan sa mga kaibigan ni Rafael. Sabi ko nga, shake hands kong sarili ko. Awkward na binawi nito ang palad at shinake hands gamit ang kabilang kamay nito. Napailing siya rito. Maagap na tulong ang kailangan niya pero baliw yata ang pinadala sa kanya. I don't have time for this craziness, Philip. Mas makakatulong ka kung ituturo mo kung nasan si Rafael para naman masalinan na ng dugo ang anak ko. I'm here for that. Biglang sumeryoso ang boses nito. Nagpanting ang tenga niya at mariin itong tinitigan. What did you say? Kumibit ang balikat nito at muling sumandal sa pinto. Magdodonate ako ng dugo in behalf of Rafael. Malabo mo na yung mahagilap. So, as a good friend, ako ang magsasalba sa anak niya. Nayabangan siya sa sinabi nito pero agad na umahon ang pag-asa niya. Napalunok siya. Akala niya it's a prank. Pero hindi. Ito mismo ang lumapit sa doktor at nagpaasikaso sa nurse upang makuhanan nito ng dugo. Ayaw niyang palagpasin ang importanteng donasyon na iyon. Kaya nakiusap siyang sumama sa kwarto kung saan ito kukuhanan ng dugo. Kunot noo lang siyang nakatitig kay Philip. Nakapikit ito may hawak na stress ball habang ang isang braso may kung anong nakatusok. Ni hindi niya kakikitaan ng sakit sa mukha ang binata. Don't worry, I'm healthy. Wala akong tattoo at hindi ako nagre-rejuve. Nakangising sambit nito. Umirap siya at umupo sa bakanting upuan sa gilid nito. Kahit kampo nito ni Rafael, malaki pa rin ang pasasalamat niya. Alam na ba ni Rafael ang nangyari kay Serenity? Agad na tanong niya rito. Minulat nito ang isang mata, ngunit pinikit din muli. I don't honestly know. He's busy. Busy with Idella. Of course. Mapait niyang dugtong. Natahimik si Philip. Sa tingin niya tama lang na huwag nang umasa kay Rafael. Kung gagaling man ang anak niya, hindi deserve ni Rafael ang pagmamahal ni Serenity. At mas lalong hindi deserve ni Rafael ang bata sa sinapupunan niya na tinatanggi nito. Matagal na ba sila ni Idella? Muntik pa siyang pumuyok sa dulo. Kumuyom ang kamao niya. Tatanggapin naman niya ang katotohanan na hindi na siya gusto ni Rafael. Gusto lang niyang malaman kung gaano na siya nito katagal na pinagmumukhang tanga. Does it matter? He has been fooling you from the very start. Kung hindi ka niya kinulong sa peking kasal, hindi ka masasaktan ng ganyan. Walang prenong sagot ni Philip, kaya't sinamaan niya ito ng tingin. Sumikip ang dibdib niya, at tila may karayom na tumutusok doon. Masakit palang marinig ang katotohanan. Akala pa naman niya, kahit paano, minahal siya ni Rafael. Pero mukhang hindi. Akala ko pa naman, si Belo na magiging karibal ko. Kapatid ko pala. Pumakla ang boses niya sa dulo. Ngumisi si Philip. Melody's just an extra character. Katulad mo, ginamit lang yun ni Rafael. Nananahimik na yun sa probinsya. Pero kung magsawa siguro siya sa kapatid mo, babalikan niyo si Melanie. Tumiimbagang siya. Ang ending pala, babaero talaga si Rafael. At bakit mo naman sinasabi yan sa akin? Bakit mo naman binubunyag ang mga gawain ng kaibigan mo? Tinaasan niya ito ng kilay. Mukha itong matino at hindi basagulero. Pero ang pagsasalita nito, para bang may sama din ito ng loob kay Rafael. Ayoko lang nang dumadami ang biktima niya. Pinasingkit niya ang tingin dito. Pakiramdam niya meron pa itong mas malalim na dahilan. Huwag mo na siyang tawagan. Nagpapakasaya pa yon sa piling ni Idella. Mapait na payo nito. Bakla ka ba? Wala sa sariling na itanong niya. The fuck? Woman, I am straight and no. I don't have bromance with your fake husband. Nagsalubong pa ang mga kilay nito na tila naiinis talaga. Maliit siyang napangiti hanggang sa napunta yun sa ngisi. Naninigurado lang. Baka naghahabol ka rin sa kanya eh. Masama ang naging tingin nito pero hindi siya natakot. Nginisian lang niya ito. Hanggang sa mapailing na lang ito. Tumahimik ang paligid nila. Natapos din ang pagkuha ng dugo dito. Kaya't agad siyang tumayo. Sasabay na sana siya sa nurse paalis pero pinigilan ni Philip ang palapulsuhan niya. Anong plano mo kapag gumaling na si Serenity? Tinitigan niya ito. Napakaseryoso nito at mukhang interesado talaga. Papagkakatiwalaan ba niya ito? Sa dami ng hirap na dinanas niya,
Ayaw na niya magtiwala pa sa iba. None of your business, Philip. Hindi nakatakas sa kanya ang dumaang inis sa mga mata nito na tila hindi nagustuhan ang sagot niya. I can help you, Emilia. Kung ano man ang plano mo, handa akong tumulong. I have all the means. Kung gusto mong gumanti kay Rafael, susuportahan kita. And why would you do that, Philip? Bakit ka nagre-rebelde sa kaibigan mo? Kanina pa talaga siya nagdududa rito. Matalik yata itong kaibigan ni Rafael, pero ibang pinapakita nito sa kanya. I'm just being kind, Emilia. Madami na kayong sinaktan niya. Hindi na rin yun babalik sa'yo. Tuto lang ako sa pagbubuhay binata niya at panluloko sa mga babae. Isa pa, hindi mo sigurado. Baka magising ka na lang, tinatakas na niya si Serenity mula sa'yo. Palayo sa'yo. Shut up! Hindi mangyayari yan. Madiin niyang bigkas. Kinuyom niyang muli ang kamay. At galit ang mga matang tumingin kay Philip. Hindi niya papayagan ang mga sinabi nito. Lalo na ang pagkuha kay Serenity. Di baling maging single mom siyang muli. Huwag lang masaktan ang mga anak niya. Come on, I am telling you the truth, Missy. Baka nga magulat ka na bukas mag-isa ka na lang. Damn you! Ang dapat mong gawin, pilayan yung kaibigan mo para hindi na makapunta kung saan-saan. High blood yata siya sa sinasabi nito. Natatakot siya dahil alam niyang kayang-kayang gawin niyo ni Rafael. Nagawa nga nitong kuhanin dati si Serenity. Ngayon pa kayang mahina ang anak niya. That's why I am offering you my help. Hindi ka matutulungan ni Johan, mas lalong hindi ka matutulungan ng mga magulang mo. You only have me right now, Emilia. Napalunok siya. Nandyan pa si Don Ronel. Bigla itong tumawa na mahina. But where is he now? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi siya tinatawagan ni Johan? Muli siyang napalunok. Hindi niya naisip yun na. Baka busy si Don Ronel. He exactly know what is happening. And he is aware about Rafael and Idela's relationship. He support them 100%. Siya nga nag-sponsor sa bakasyon ng dalawa. Para siyang nanghina sa narinig, para din siyang nawala ng pag-asang muli. Bahagyang ng labo ang mga mata niya. Kaya ba hindi umaapela ang matanda nung magkatabi si Idela at Rafael sa dinner? Ni hindi siya pinahabol sa asawa niya at hinayaan na maghintay siya ng matagal? Nanginig ang mga labi niya. Lahat na lang ba ng tao sa paligid niya lolokohin siya? Bakit ba ang dami mong alam? Paano mo nalaman na kay Serenity at kay Don Ronel? Sincero itong tumingin. I have all the means and resources. Marami kong kakilala at madali lang kumalap ng impormasyon. But I'll tell you na, baka si Don Ronel pa ang kumuha sa anak mo. Come on, grab my help so you can take revenge. Pamimilit nito. Bumagsak ang isang pirasong luha sa pisngi niya. Mabilis niya itong pinunasan. Sawa na siyang umiyak. Ayaw na niya. I don't need your help and I don't want revenge. I'm done with everything. Mahinang sambit niya na kinaalerto nito. What are you planning to do, Missy? Pilit siyang ngumisi. I don't trust you at all. Kaya ko ng sarili ko. Kakayanin ko. Hindi ko kayo kailangan. Mariin lang itong tumitig sa kanya. Salamat sa dugo. Pagpalaan ka nawa. Maliit pa siyang yumuko. Bago ito talikuran, ngunit muli siya nitong hinarap. And please tell Rafael. Go to hell and don't bother looking for Serenity. I am sure my daughter will forget him and my baby will never know him.